ayon po dito sa Rappler, House orders hospital transfer of Sara Duterte, Chief of Staff. Eto, tingnan yung mabuti ha. Ayaw kasing magpakulong. Nung binabasahan na, may binabasa dito etong si Torre. Mga kababayan, etong si General Torre, may binabasa po kasi ito dito mga kababayan kay sa Chief of Staff nitong si Sara dito kay Lopez. Pero ayaw bumitaw nitong si Lopez sa pagyakap dito kay Sara. Mga kababayan, kasi nga, ang katuwiran nitong si Lopez, ayaw niyang makulong. Eto, pakinggan po natin. Ano gusto niyo, ma'am? Request yes, yung patient, sir. I know. Hindi ko na rin alam bakit ganito na. So may assisting physician? May gusto na rin ito? May facility? Kinlose nila, sir. Kinlose. Naandi dito si Bato de la Rosa. Kasama din pala dito. Ayaw mo talaga ayaw mo Design siya. yung ambulance nyo? Deadline? Design siya on her own. Pwede mo kami mag-request ng cameras. Ano na? Pasukin ng general cameras. Gusto mo? Palapitin ng mga media? Opo. Sige. Lapit na. Go na. Go, go. Kailangan daw, may request si Sara kay General Torre. Pwede po ba sir palapitin natin yung mga media? Pwede ba sir palapitin natin yung media? Ngayon mga kababayan, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa loob. Go. Okay, double time. Ding! I-release mo ang media? Release. Oh. Go. Go na, sabi ni General. Akala nyo titigilan kayo ni General Torre ha? Akala nyo madadala nyo sa mga drama ninyo si General Torre. Sige, pagbigyan lahat ng gusto katulad nung ginawa kay Kibulok mga kababayan. Pagpatuloy pa natin. Akala nyo ha? Si General lang nagsabi. Hindi, huwag mo na kahit si General lang nagsabi. Ayaw ng hospital. Hindi, ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga kwan para makita ng camera. Para makita ng camera. Sige mo. Ayan. I-clear natin ito para makita ng camera. So, umiiyak na. Ayaw na daw nitong si kaya umiiyak dito si Lopez kasi ayaw niyang makulong, mga kababayan. Tapos kung maaari, wag na daw siyang ibalik dun sa detaining room sa may kamera, mga kababayan. Kasi siguro ang akala niya, pagka kinuha na siya dito, dadalhin siya dun sa Women's Correctional or di kaya naman ibabalik siya dun sa kanyang detaining room. Yun ang nasa sa isip niya, kaya ayaw niyang bumitaw kay Sara Duterte. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Considering that as requested, Attorney Zoraida Lopez has been examined by the physicians and cleared to the Medical Center in Quezon City. You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. This is Ma'am, si VP, and anybody of your choice. Hindi pala siya sa detaining room dadalhin. Dadalhin siya, mga kababayan, ibabalik siya. Kasi ito ata sa St. Luke's. So ibabalik siya dun sa Veteran Medical Hospital, mga kababayan. Dun siya dadalhin. Ngayon, mga kababayan,
ayaw niyang bumitaw kay Sara Duterte. Kasi ang katuwiran niya, sinasabi niya dito, sino daw kasama niya doon. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. May text tayo galing kay SILG Rimulya. Ma'am, ang sabi ni SILG Rimulya, Yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. Ayaw makulong. Hindi tapos na yan yun. totoo. To General Ayaw makulong. SILG John Vic Rimulya, transfer of Attorney Zuleika Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House directive to transfer her. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be accorded full visiting rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed, as well as hospital policies on visitation practices. For strict and immediate compliance, signed SILG John Vic Rimulya. Ma'am, assurance yun? I don't need your assurance anymore. That's what they told me in the house. And look where it brought me. Dito, maraming Ayaw nang umalis sa St. Luke's. Dito naman sasakay ka naman sa sasakyan ni VP. Pumayag sila kay Senator Bato. Ma'am, sasakay po kayo. Sa akin. Sasakay po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan. She will be transporting you to Veterans Memorial Center. Pumayag sila. Hindi ka naman naiwanan ni VP, ma'am. Naks naman! Sure yan, Nick, di ba? Yes, sir. Promise. Of course, sir. Nandiyan naman si VP. They are just in one car. Naks naman! Sana all! Padaan mo na, padaan na. Padaan na. Ay, alala yun dyan. Si VP, baka ma'am, paano ma'am, paano? Oh, Dito kami sa ayaw! likod mo, ma. Huwag kang mag-alala. Muna ako ha. Next. Paano kaya mga kababayan na atim ni Sara Duterte na makita yung kanyang mga empleyado na ganito yung nangyayari? Kasi mga kababayan, siya lang naman kasi yung susi ng lahat para matapos lahat ng bagay na yan. Ipaliwanag niya lang ng maayos, pumunta siya ng kamera. Bukas ata, sa Lunes, may hearing ata mga kababayan sa kamera, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Pwede siyang pumunta doon, mag-under oath siya, sagutin niya ng buong tapang ang itinatanong ng kamera with backup evidence. Ganun lang kasimple mga kababayan, hindi na yung mag-aakusa pa siya kung kani-kanino, pagbibintangan niya si ganito, para lang mailihis yung usapin. Kasi habang tumatagal ito mga kababayan, ganyan ang ganyan ang mangyayari sa mga tauhan nitong si Sara Duterte, lalo na kapag napapatunayan sa kamera na nagsisinungaling. Diba, lalo na at yung apat, nagtatago pa ata mga kababayan, hindi pa sumisipot sa kamera. Mas lalo na yung apat, pagka yung apat, napapunta ng kamera. Tapos magsisinungaling lang doon. Baka pati yun makontem pa. Di lalo nang uminit mga kababayan ang ulo nitong si Sara Duterte. Pero iba dito. Yung babasahin nating balita mamaya, bibigyan natin ng benefit of the doubt. Mga kababayan, kasi ang tingin ko dito iba. Pero iba naman yung sinasabi ni Sir Ramon Tulfo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala. Sino?
Oh. Abangin nyo guys. Nakalihok na. Yan, cut na natin dyan mga kababayan ha. Nakita nyo naman, ayaw bumitaw dito kay Sara kasi ang akala nitong si Lopez dadalhin siya sa Women's Correctional mga kababayan. Pero ang diretso po nito, doon sa veteran sa medical hospital. Doon siya dadalhin at kasama niya pa rin doon si Vice President Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, eto. Punta tayo dito sa post ni Sir Ramon Tulfo. Eto maganda. Yan. Nag-post kasi kanina 8 hours ago, etong si Sir Ramon Tulfo. Sabi niya dito, eto daw mga kababayan. Wait lang. Yan. Bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Patanong, Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential and intelligence funds. She cares so much for Lopez. She has decided to stay with her at house jail, leaving Congressman Pasled. Yan ang nakalagay dito, or Pasel. Gusto ba talaga ninyong malaman? Ito daw mga kababayan na, basahin natin. Okay. Ang sagot, si Sara at Zuleika ay matagal nang magkasintahan. Di ba ninyo nahahalata? Sara is a dyke or a lesbian, tomboy, or ACDC. Siya, pwede sa lalaki at sa babae. Siya bisexual. Yan yung sabi dito mga kababayan. Matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni Sara at saka nitong si Zuleika. So ibig sabihin mga kababayan, kung may katotohanan man ito, kasi iba yung tingin ko dito eh. Ang tingin ko kasi dito, kaya ayaw maiwanan nitong si Sara Duterte, etong si Zuleika Lopez, kasi natatakot siya na baka isang araw magising na lang siya, meron ng affidavit etong si Zuleika na ikinakanta na lahat mga kababayan yung mga sikreto nitong si Sara, especially yung about sa confidential funds. Yun yung tingin ko dyan mga kababayan ha. Pero ang sabi kasi dito nitong si Sir Ramon Tulfo mga kababayan, eto daw pong si Sara at saka daw po itong si Zuleika, meron daw pong namumuong relasyon. At yan daw po ay alam ng mga taga Davao City noon pa. Yan o, maliwanag naman, sinasabi dyan. Diba? Ayan o, sabi dito, itong sagot, si Sara at Zuleika o Laika Lopez ay matagal nang magkasintahan. Diba ninyo nahalata? Si Sara is a dyke or lesbian, tomboy, or ACDC siya. Pwede sa lalaki at sa babae siya ay bisexual. Yan yung sabi dito mga kababayan. Ibig sabihin, matagal na palang alam ng mga taga Davao City na itong si Zuleika at saka itong si Sara. Kaya gano'n na lang yung kanilang closeness na kinakailangan pa na si Sara Duterte mga kababayan pumunta ng kamera, sumugod ng kamera ng biglaan hating gabi or gabi para lang pumasok doon at ipakulong yung kanyang sarili. Kasi mga kababayan, kung may katotohanan man, itong binabanggit dito ni Sir Ramon Tulfo, kaya pala handang isakripisyo ni Sara yung pagiging vice-presidente niya para lamang maprotektahan itong si Zuleika Lopez. Pero gaya nga ng sabi ko mga kababayan, in my own opinion, ang tingin ko dyan, kaya ayaw ni Sarang mawaglit sa kanyang paningin, itong si Zuleika Lopez, baka maikanta yung about sa paggasta ng confidential funds ng kanyang opisina at ng departamento ng DepEd nung panahon po niya. Yan ang tingin ko dyan mga kababayan ha, kung ako po ay inyong tatanungin. Kaya gano'n na lang katindi yung galit ni Sara na makakapagbitaw pa siya ng salita para pagbantaan ang buhay ni PBBM at saka nitong si First Lady at saka nitong si House Speaker Romualdez. Kasi pagka nga naman yung mahal mo, eto mga kababayan yan pagka yung mahal mo kasi, yung pinunteriya, magagalit ka talaga dyan. Di bali nang ikaw yung tirahin ng tirahin wag lang yung mahal mo. Pagka mahal mo yung pinupunteriya,
talagang iinit ang ulo mo dyan. Makakapagbitaw ka ng kung ano-anong salita. Makakapagbanta ka ng kung ano-ano. Kasi mahal mo yung pinupunterya eh. So kung may katotohanan man ito mga kababayan, yan yung dahilan kung bakit hindi mabitawan ni Sara at mawaglit sa kanyang paningin etong si Zuleika Lopez. Ayan, at least alam ng lahat. At eto naman mga kababayan, galing mismo sa post ni Sir Ramon Tulfo. Ayan o, para kita nyo, naka-verified badge pa. Kasi baka sabihin mamaya nung iba, gumagawa lang tayo ng kwento. Baka sabihin nung iba, imbento lang ito mga kababayan. Ngayon, eto, balikan natin yung kanina. Tingnan nyo asan ba yun? Yan. Kaya pala ganito katindi ang galit ni Sara. Naaabot pa sa point mga kababayan na magkakaganito. Eto aabot pa sa point mga kababayan na nabibitawan niya ito mga ganitong klase ng salita, ito mga ganitong klase ng bagay. Kasi pag mahal niya talaga, yung pinag-initan, talagang magagalit ka eh. Eto. Lying! Kaya ganyan siya katindi. Ganyan katindi yung kanyang galit kanina. Kasi pag mahal niya, talagang ano. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ina ninyong lahat. Oh! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kaya ganyan siya katindi ang galit niya kanina. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Oo, kaya ganyan siya kanina. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is Lynette. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Oo, kaya galit na galit yan. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Kaya galit na galit. Sirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan. At saka mga kababayan, ang laki ng impact sa kanya nung mga binitawan ni Gloria Mercado, ni Undersecretary Gloria Mercado, yung mga isiniwalat about do sa sobre. Ang laki ng impact niya sa kanya, ang laki ng impact dito kay Sara. Kasi mga kababayan, sabog talaga sila doon sa binitawang salita ni Undersecretary Gloria Mercado na dala-dala pa yung sobre mga kababayan na may laman na ibinigay nitong mga empleyado ni Sara na galing daw sa confidential funds. Yun ang hinihinala. Di umano mga kababayan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Kala ko ba kuripot at hindi namimigay ng pera si PBBM at saka si First Lady Lisa Marcos. Sabi niya kanina mga kababayan. Tapos ngayon, mayroon ng white envelope. Pagpatuloy pa natin. Tapos kami yung nagsisinungaling? Tunay naman. Nagpipigil ako eh.
Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Oh, yan yung dahilan mga kababayan. Ito yung dahilan. Kaya nang gagalaiti siya dyan. Na umabot pa sa point mga kababayan, nakakailanganin niyang mura-murahin ang Pangulo ng Pilipinas, ang asawa ng Pangulo, at saka itong Speaker of the House, mga kababayan. Kasi, na-contempt kasi mga kababayan, yung kanyang di umano jowa, sabi ni Ramon Tulfo. Kaya hindi maiwan-iwanan nitong si Sara Duterte, itong si Zuleika Lopez, kasi ayon po kay Ramon Tulfo, maliwanag naman dito, na jowa daw. Magjowa daw itong dalawang ito. Di umano mga kababayan. At ito daw po ay matagal nang alam ng mga taga Davao yung relasyon ni Sara at saka daw po ni Zuleika Lopez. So yan, yung isang patunay, mga kababayan, ayon kay Sir Ramon Tulfo. Baka sabihin kasi nung iba, fake news tayo. Ito, search nyo na lamang mamaya. Ayan o. Sa Facebook, Ramon Tulfo, tapos tingnan nyo tong post na ito. Makikita nyo na yan. Hindi po yan gawa-gawa natin mga kababayan na kasi baka sabihin ng iba fake news tayo. Pero maliwanag naman. Ayon kay Sir Ramon Tulfo, may ugnayan si Sara at saka itong si Zuleika Lopez. Kaya ganun na lang kahigpit yung yakap. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi niyo mga kababayan hingil po dito sa revelasyon ni Sir Ramon Tulfo about po dito kay Zuleika Lopez at saka po dito kay Sara Duterte?